Handa na ang mga ospital para sa New Year revelry. Pero bukod sa firecracker injuries, may iba pang mga dapat bantayan. Ang detalye sa agenda report ni Pierre Pastor, live mula sa East Avenue Medical Center. Pierre, ano ang iyong update? Yes, Willard. Andito tayo ngayon sa specified area para sa fireworks-related injuries dito sa East Avenue Medical Center. At syempre, ready naman ang ating mga emergency and trauma doctors, pati na rin ang kanilang mga gagamitin maya-maya lamang sa pagdagsa ng mga pasyente. Marami kasi ang bumibili pa rin ng mga paputok, kaya marami pa din ang firework-related injuries. Ayon sa DOH, merong 140 cases ang huling tala nila. Hindi pa nga nagsisimula ang pagsalubong sa bagong taon. Pero ito naman daw ay mas mababa kumpara sa 183 cases noong isang taon. Ang NCR ang nagtala ng pinakamataas na bilang na 60 cases. Sumunod ang Ilocos Region at Central Luzon. Mga bata ang biktima dito mula edad 5 hanggang 14 at mas marami ay kalalakihan. Ang firecrackers na kadalasang nakapipinsala ay ang 5-star, boga, quitis, plapla at whistle bomb. Pero may mga na-monitor daw na mga imported at unlabeled na mga paputok na nakalulusot sa mga pamilihan ngayon. Bagaman ang quitis at whistle bomb ay legal na paputok, para sa DOH, hindi dapat talaga pinahahawakan sa mga bata ang mga ito. Kaya gusto ni Health Secretary Ted Herbosa na magkaroon ng malakas na batas laban sa paputok. In other countries, only professional licensed people can handle the fireworks. Sa Pilipinas lang naman umpisa yan na kahit na sinong komunikadari pwede magpaputok. Ang nilegalize natin yung paputok. Sa ibang bansa, umakaw ka ng gunpowder or explosive, kailangan bilisensya. Something like that, i-license na natin sila. Yung nagbebenta license, yung nahandle dapat i-license na. Pero Willard, bukod sa FWRI, may mga naitatala ring road crashes na kadalasan ay nakamotorsiklo ang mga biktima at 14% sa mga ito ay nakainom ng alak. Kaya paalala na huwag nang magmaneho kung iinom kayo mamaya. Mataas din ang bilang ng naitatalang non-communicable diseases na isinusugod sa ospital. Itong taon lamang sa pagsapit ng Kapaskuhan, may mga naitala ng 135 acute stroke, 56 acute coronary syndrome o heart attack at 24 bronchial asthma. Ang stroke at heart attack ay mas nakikita sa mga kalalakihan, kaya pinababantayan ang mga kinakain nila at sinasabayan pa ng alak sa gitna ng kasiyahan mamaya. Malaki din ang bilang ng mga tumatawag sa National Center for Mental Health Hotline na 1553. Karamihan naman sa tumatawag dito ay mga kababaihan at ang rason ay depressive symptoms dahil sa family problems. Willard, sa huli, sinasabi ng mga eksperto na dapat pagtuunan ng pansin itong behavior ng mga bata. Dapat pinangangaralan ng mga magulang o tinuturuan ng mga magulang ang mga bata tungkol sa paputok. At nag-advise din ang mga eksperto na dapat maging sensitive sa mga kasama at hindi dapat binabaliwala ang mga hinaing ng mga kasama natin sa bahay, mga kaanak at mga kaibigan, para walang magkasakit. Prosperous at happy ang 2026. Willard? Maraming salamat at Happy New Year sa iyo, Pierre Pastor, at sa iyong team na nag-uulat ng live mula sa East Avenue Medical Center sa Quezon City.